Hello everyone! Kamusta po kayong lahat? For today's video, pag-uusapan natin ang mga dahilan kung bakit dinadown ka ng ibang tao. Minsan papasok sa isipan mo, bakit kaya may mga taong ganito? Bakit ginagawa nila ito sa akin? May mga taong walang magawa sa buhay, kundi ang mangialam na lang ng buhay ng iba. Yan lang ang libangan nila. May mahilig manliit ng kapwa, mahilig mang mata, may gagawing hindi maganda para pagtawanan ka, at ang mas masakit pa, gagawa sila ng paraan para pabagsakin ka. Syempre, mas masasaktan ka talaga. Maapektuhan ka ng sobra, lalo na kung hindi mo naman sila inaano. Kaya kung nangyayari ito sa'yo, malalaman natin sa video na ito kung paano ka mag-respond sa kanila. Number 1 reason kung bakit dinadown ka ng ibang tao. Masaya sila sa kanilang ginagawa. Bakit kaya natutuwa sila na yung mga taong nagdurusa ng dahil sa kanila? Hindi natin maintindihan, 'di ba? Kaya sila nagkakaganyan dahil insecurity ang bumabalot sa kanilang puso't isipan. May nakita ka bang confident na tao na mahilig manghatak pababa sa kapwa nila? Walang confident na tao na toxic mag-isip. Ang confident na tao ay walang ibang iniisip kundi paano paunlarin ang sarili niya. Ang mga taong insecure ay sa ibang tao nakafocus. Mga taong low self-esteem o mababang pagpapahalaga sa sarili o kulang ng pagmamahal sa sarili at iniisip nila na ang pag-target sa ibang tao ang makakapagpa-boost ng self-esteem nila. Ang nakakatawa pa, sila pa ang marunong mag-pinpoint kung ano ang insecurities ng iba. Katulad ng ibang tao na may mga chismis sa kanila pero gawain din naman nila yon, bumabalik lang. Nagagamot kasi ng kanilang ego sa pamamagitan ng pananakit ng damdamin ng ibang tao. Pero ang pinaka-importante ay kung paano tayo mag-response sa kanila. Huwag na tayong maghanap ng kasagutan kung bakit ginagawa nila ito dahil alam naman natin na kulang sila sa pansin. Number 2. Naiinggit sila. Nabanggit ko nga kanina na kulang sila sa pagmamahal sa kanilang sarili. Kung wala kang tiwala sa kakayahan mo, kaya wala kang tiwala sa sarili mo, madali kang mainggit kung nakikita mong maunlad ang buhay ng ibang tao o ng kaibigan mo. Sa kakafocus nila sa buhay, nabubuo ang inggit sa puso nila. Palagi na silang nakabantay sa bawat galaw mo. Kaya ang kanilang pakay ang pabagsakin ka. Ang tagumpay mo ay kabiguan sa kanila. Ang kabiguan mo ay tagumpay nila. Ayaw nilang makita na maaangatan mo sila. Gusto nila sila lang ang angat o gusto nilang pantay lang kayo. Pero mas gusto nila na nasa baba ka lang nila. Kung nalaman kong may mga taong naiinggit sa akin, mas ikakatuwa ko pa yun. I won't feel bad because I know that I'm doing exceptionally well and I'm doing the things that they're not doing. Kaya dapat matuwa ka kung may mga taong naiinggit sa'yo dahil ibig sabihin na nasa itaas ka na. Kung may mga taong tumawa sa pagkabigo mo, tumahimik ka lang. Hayaan mo sila na mag-usap-usap ng negatibo. Your success annoys them. Success gets greater because it is not only your work that is proving great, but also yourself. Pero hindi naman lahat ng mga naiinggit sa'yo ay mananatiling ganyan. Darating din ang panahon na mapapagod sila sa kakabuga ng negatibo. Hanggang matuto silang tanggapin kung anong narating mo ngayon at bibigyan ka nila ng space. Ang mga taong hindi pa rin makatanggap na umaangat ka sa buhay, mananatili silang magchichismis sa likod mo. Marunong rin silang tumawa kapag kaharap ka. Ang plastic, diba? All in all, you will learn to care less about who feels jealous of you and continue to do what you are best in. Number 3, gusto nila importante sila. Gusto nila na sentro sila ng atensyon. Sila ang VIP. Gusto nilang bumagsak para sila naman ang makita ng ibang tao. Sa totoo lang naman, nobody likes to feel small or insignificant. But some people use puts downs to give themselves greater importance. Madalas ko itong mapanood sa mga movies. Pero may nangyayari rin naman sa totoong buhay about mana, kaharian, trono. Gusto nilang atakihin kahit kaduguman nila para makatungtong sa pinapangarap nilang buhay o posisyon. Wala silang pakialam sa buhay ng iba. And that's the shit you need to accept as early as possible. Number 6, gusto nilang sila ang may control ng lahat. Mahilig silang mang-down ng tao kasi doon nakikita nilang kontrolin ng mga tao. Sabi ko nga kanina, doon sila masaya. Dami ng mga controllers sa mundo. Hindi mo alam, pati asawa mo, kinokontrol ka na rin pala. O di kaya mga magulang mo o mga tao sa paligid mo. Kung may napapansin kang hindi maganda, lumayo ka na. Wala kasi silang respeto sa'yo. Wala silang respeto sa boundaries mo. Isa lang ang mapapansin mo,
Sa mga taong controllers, hindi nila kayang kontrolin ang sarili nila, kaya silang nangongontrol ng ibang tao. This happens on an emotional level. Nangongontrol sila dahil takot silang iwan. Hindi sila panatag sa kanilang relasyon at sinusubukan lang nila. Kung lalayo ba ang taong kinokontrol nila, syempre lalayo yun. Ikaw ba naman ang masakal? Ang negatibong pag-uugali nila ang dahilan kung bakit nangyayari ang kinatatakutan nila. Siguro mapapaisip ka na lang sa dami ng pwedeng kontrolin, bakit ako pa? Ang simple lang ng rason, dahil mabuti kang tao. Para sa kanila, perpekto ka at gusto nilang sirain yun. But bear this in your mind. You have the right to step up to the plate and stand for whatever you feel is important or necessary. Number 7, negatibo ang laman ng kanilang isipan. Kung negatibo ang laman ng isip ng tao, negatibo din ang kanyang maibubuga. Babatuhin ka na lang nila ng mga negatibong salita. Dahil yun ang nasa isipan nila. Pero hindi lang ito dahil sa mga iniisip nila. Dahil din ito sa negatibong iniisip mo. Kung negatibo ang iniisip mo, ma-attract mo rin yun. Madali lang kasi manghusga ng kapwa pero hindi natin alam na ang ginagawa na pala natin ay negatibo na rin pala. Kung binabato ka nila ng masakit na salita, tanggapin mo na lang hanggat kaya mo. Kung below the belt na, ang tira nila sa'yo, doon ka na lumaban. Pero tandaan mo na mahirap kalabanin ng mga taong negatibo. Kaya madalas, kung ipinapayo na lumayo na lang. Basta negatibo ang iniisip ng tao, negatibo din ang pananaw ng buhay. Negatibo din ang gagawin nila sa mga nakakasalamuhan nila. They are pessimistic, cynical, and utterly disparaging of anyone else's positivity. Number 4. Gusto nilang magustuhan sila. Ang pag-target sa iba ang paraan para magustuhan sila ng mga tao. Halimbawa sa paaralan, binubuli ka nila. Umaasta silang cool kid para mas isipin ng mga tao na masarap silang kasama. Mahilig silang mang-under pero hindi nila napagtanto na sa kakagawa nila ng ganyan, lalayuan na rin sila ng mga tao. Masarap naman sa pakiramdam na may nagkakagusto sa atin, di ba? We all want to be like. The desire for approval, appreciation, and acceptance by others is a normal part of being a human. Pero hindi lang pwede sa maling paraan. Marami ng mabuting paraan. Na magustuhan ka, wag lang sa negatibong paraan. Number 5, gusto nila ng atensyon. May mga tao kasi na kulang sa pansin, uhaw na uhaw sila ng atensyon. Para silang mababaliw kapag hindi sila kakuha ng atensyon. Kaya nga may mga taong gumagawa ng mga shocking na bagay para lang mapansin. Gusto nila ng atensyon kasi feeling nila mag-isa lang sila sa buhay. May mga tao namang nakapaligid sa kanila pero feeling nila mag-isa lang sila at kalungkutan ang kanilang nararamdaman o nararanasan. Attention seekers don't get attention in their own personal lives because actually, they don't have anyone to get close to. That's the reason why they crave attention. And that's the reason they do shitted things to get others' attention. Bibigyan kita ng halimbawa. Paano nila gagawin yon? Una, umaasta silang astig para mas ma-attract ka sa kanila. Pero madali mo namang malaman ang taong tunay na astig at nag-aastig-astigan lang. Pangalawa, sinasabi nila kung anong o gaano kadami ang kaibigan nila o tropa nila para lang masabi na mas masarap silang kasama. Pero wala naman yun sa quantity. Nasa quality pa rin ang importante. Pangatlo, nagmamagaling para mas marami ang lalapit sa kanila. Anyway, I just wanna say, be brave and learn to be alone because no one is gonna stay with you forever. And that's the shit you need to accept as early as possible. Number 8, wala silang tunay na kaibigan. Umaasta ang mga negatibong tao na marami silang kaibigan pero sa totoo lang, wala naman kahit isa. Kaya nga hindi nila alam kung ano ang tamang pag-uugali. Gumagawa sila ng mga bagay na hindi naman ginagawa ng iba. Kung wala silang tunay na kaibigan, wala rin silang pakialam sa pakiramdam ng iba. Wala silang pakialam kung nahihirapan na ang ibang tao sa ginagawa nila. Nangiinsulto sila, nangda-down sila ng mga tao dahil wala sa kanila. Sa kanilang bokabularyo ang gumawa ng tama. Hindi nila alam na mabuti ba yung ginagawa nila o hindi. Kaya nga hindi nila naiintindihan kung bakit nasasaktan ang isipan ng ibang tao. Number 9. Gusto nila sila lang ang pakikinggan. Hindi patas, di ba? Halimbawa, may napag-uusapan kayong topic. Ayaw nila ang opinion mo. Nagagalit sila kapag nagbibigay ka ng suggestion, opinion. Diyan nabubuo ang mga disagreement. Halimbawa, kung may mga voting tapos nanalo ang ideya mo, magagalit sila.
Pakiramdam nila tinatapakan mo ang kanilang pagkatao. Ganon sila kababaw mag-isip. Hindi sila marunong makinig, ayaw din nilang malamangan, tapos pagsasabihan ka pa nila na ang tanga mo naman, na naiisip mo yan, hindi mo naman alam ang mga pinagsasabi mo eh. Hindi ko naiintindihan kung bakit naiisip mo pa yon. Naunawaan mo ang punto ng kanilang sinasabi, minamaliit nila ang pananaw o opinion mo. At ito ang mga siyam na dahilan o rason kung bakit dinadown ka ng ibang tao. Thank you guys for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. See you on my next video. Thank you.